Samantala, humahanga ang ibang mga miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC sa tagumpay ng Public-Private Partnership o PPP sa Pilipinas upang may pagpatuloy ang mga magagandang nasimulan sa ilalim ng PPP program. Dahil dito, mas naging porsigido ang pamahalaan na maamyendahan ang Build, Operate, Transfer o BOT law para pagtibayin ang legalidad ng PPP Center. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay Ria Fernandez. Live! Ralph, magandang gabi. Kabilang nga sa mga priority bill ng Administrasyong Aquino ang pag-amyenda sa Republic Act No. 7718 o mas kilala bilang Build, Operate, Transfer o BOT law para nga pagtibayin yung legalidad ng Public-Private Partnership o PPP Center na binuo noong ika-8 ng Setyembre taong 2010 sa bisa ng Executive Order No. 8 ni Pangulong Noynoy Aquino. These numbers represent not only the value of implementing PPP projects for the benefit of the public, but is also an indication of increasing investors' confidence in the transparent process and the level playing field. Sa panel meeting sa lungsod Tagaytay nitong umaga, ipinagmalaki ni PPP Center Executive Director Cosette Canilao sa kanyang bating panimula na mayroon ng siyam na matagumpay na PPP projects ang kasalukuyang administrasyon kumpara sa 6 ng nakalipas na 3 pangulo. May kabuang $2.9 billion ang daang Hari SLEX Link Road, Phase 1 at Phase 2 ng PPP for School Infrastructure Project, NAIA Expressway Phase 2, modernisasyon ng Philippine Orthopedic Center, Automatic Fare Collection System, LRT Line 1 Cavite Extension at Integrated Transport System Southwest Terminal Project. Kaugnay nito, pakinggan natin ang pahayag ni Canilao. These numbers represent not only the value of implementing PPP projects for the benefit of the public, but is also an indication of increasing investors' confidence in the transparent process and the level playing field. Siyam na pong lokal na pamahalaan, 63 government-owned and controlled corporations, 81 national government agencies at 8 academic institutions ang sinanay ng ahensya para makabuo ng mga makabuluhang PPP projects. Malayo na nga ang narating ng PPP Center mula ng ilunsad ito noong taong 2010. Iba't ibang parangal ang kanilang natanggap mula sa iba't ibang bansa at tulad ng Best Center Original Government PPP Promoter na iginawad ng Partnerships UK noong nakaraang taon. Nagsisilbi rin tayong ehemplo sa pagbuo ng sariling PPP program ng mga bansang Indonesia, Nigeria, Bhutan, Guam at Tonga. Dahil sa mga ito, pinuri ng leader ng Asia-Pacific Infrastructure Partnership o APIP na si Mark Johnson ang magagandang ibinunga ng PPP sa bansa. Narito ang kanyang pahayag. I would like to note that in the sessions this morning, we had a presentation on the Philippine PPP agenda, and in the context of the overall progress that the Philippines has made very much in the whole infrastructure area over the last several years, we noted that very impressive progress has been made. Susunod na pagtutuunan ng pamahalaan sa ilalim ng PPP ay ang urban infrastructure at financing na isa sa mga pangunahing paksa ngayong APEC 2015. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Finance Undersecretary Gil Beltran. Urban infrastructure development and financing. As you may know, urban infrastructure development is one of the key agenda items under the Cebu Action Plan, which is a roadmap proposed to the Philippine government that will guide APEC member economies. Tiniyak ni Canilao na pagbubutihin o pinagbubuti ngayon ng gobyerno ang mga nasimulan para maipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang mga nasimulan nga dito sa PPP program. Narito ang kanyang pahayag. Like to leave a legacy of a PPP program that has a solid legal and policy framework, transparent, predictable, and tested procedures, and standard contract agreements that would uphold reasonable returns and fair risk allocation.
Ralph, kanina nga ay natunghayan natin yung press briefing ni Guillermo Luz, ang private sector co-chairman ng National Competitiveness Council. Kabilang din siya sa ABAC at APEC National Organizing Council. Kasama niya dito sa press briefing si Mark Johnson na nanguna sa ikatlong Asia-Pacific Infrastructure Partnership o APIP Dialogue na nangyari ngayong araw. At ibinahagi nga nila yung mga napag-usapan dito at ito yung kahalagahan ng pagkakaroon ng 21 APEC member economies ng short-term at long-term pipeline projects at isa pa rito yung kahalagahan ng integrasyon ng mga plano ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. Bukas ang nakalatag na aktibidad para nga sa pagpapatuloy ng APEC Finance meetings dito sa Tagaytay ay ang APEC Finance and Central Bank Deputies meeting na magsisimula alas 8:30 ng umaga. Maraming salamat, Bea Fernandez.